Magandang hapon sa inyo lahat. Si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lives Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwan ng banal na Santa Maria, ay ating hagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay manalig sa Diyos at Kristo Jesus para sa pagpapala sa kalikasan. Ay babasahin ko po sa inyo ang mensaheng ito mula doon sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita ng pag-ahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas Kabanata 5 talatang 4. Ito po ang mensahe. Pagkatapos niya magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Hindi inyong sinabi, ihulog ko ang mga lambat." Gayun nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkandasira ang kanilang mga lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasama na sa ibang bangka upang patulong at lumapit ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos malubog. At ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas Kabanata 12 talatang 31. Ito po ang mensahe. Higit sa lahat ay pagsumagitan ninyong pagarian kayo ng Diyos at ipagkakalob niya ang kinakailangan nyo. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas Kabanata 16 sa 11 hanggang 12. Ito po ang mensahe. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwala sa kayamanan ng iba, sino ang makabibigay sa inyo talagang para sa inyo? Patuloy po natin kay Apostol San Lucas Kabanata 17, talatang 5 hanggang 6. Ito po ang mensahe. Ito po ang mensahe. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig at tumugon ng Panginoon. Kung maging sinlaki lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikumorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa patuloy po natin kay Apostol San Juan Kabanata 21 talatang 4 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Nang magbubok ang liwayway na tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Anak, mayroon ba kayong huli?" Wala po, tugon nila. "Ihulog ninyo ang labat sa gawing kanan at ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hinila nila ito. Hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Patuloy po natin sa mga taga-Korinto, 2 Korinto Kabanata 7 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Ang Diyos ay nagbibigay ng binhing inihahasik at tinapay na kakain. Ang siyang magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalugo nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa linggong ito. Bahagi natin ng mabuting balita ng Bible Lives Promotion. Maraming salamat at pasalamatan natin ang ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po dito sa tema ng Diyos at Kristo Jesus para sa pagpapala ng kalikasan. At nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay magkaroon ng ibabalataya sa Kanya upang patuloy niyang upang tayo ay pagkalooban niya ng abundance o prosperity at biyaya sa ating kalikasan. So yung kalikasan ay kanyang patuloy laguin ito kung tayo magkakaroon ng ibang pananampalataya. Tayo manampalataya at yung ating kalikasan patuloy na itong lalago. So ganyan tayo dapat mananampalataya. Sinasabi nga ng ating banal na Panginoon Diyos, dun ka sa laki ng ating palataya, kung tayo mananampalataya ng malaki, so kahit nga daw yung sycamore, mapapatalim na natin sa dagat. Lalong-lalo na siguro kung tayo mananampalataya na lumago yung ating kabundukan, yung mga ganung mga bagay, at yung ating mga karagatan ay mapuno ng mga isda. Yan, ang Panginoon sa Kristo ay nung kanyang tulungan yung mga mangingisda, nung kanyang ito ay tinitipon yung mga apostol, at saka nung siya ay paakyat na sa langit, kanyang tinulungan yun kung paano
kung para binigyan niya ng mga isda yung mga apostol na hindi makahuli ng isda. So pinibiyayaan ba nila Panginoon sa Kristo ng isda yung mga tao. So ganyan tayo bibiyayaan ng Diyos kung tayo may malaking pananampalataya at tayo ay patuloy na pagkakalooban ng Diyos ng kanyang mga pagpapala. Gayun lang, hindi lamang yan. Sapagkat yung mundo ngayon ay dahil nga dun sa pagkakamali ng tao ay nade-deteriorate yung tinatawag ng climate change o global warming. Ngayon tayo ay humiling na yung kahilingan natin na yan ay sasamahan natin dapat din ng gawa. Lalong-lalo na dito sa ginawa ng tao na pagkakasala natin sa kalikasan o pag-deteriorate ng kalikasan, our own self-interest. Maaaring maling pamumuhay at maaaring interest doon sa kung tayo ay mayroong negosyo o iba't ibang mga interest sa buhay. So nasisira yung kalikasan. Halimbawa mga ganon. So maraming factor kaya nasisira yung carbon dioxide, illegal logging, yung pagsira ng kalikasan, mga iba't ibang mga bagay. So ngayon, ang kailangan natin dito ay tayo ay humingi ng kapatawaran and resort na our effort. At tayo dumalangin na palaguin na tulungan tayo ng ating mga Panginoon Diyos tungkol dito. Hindi lamang tayo basta mananalangin na tayo ay palaguin yung kabundukan. Para minyo sa kung tayo naman ay naging balasubas na ginagawa natin, pinupulit natin yung earth. Pinupulit natin yung kapaligiran, kalikasan, sinisira natin. So yung ang banal na Panginoon Diyos, siyempre, hindi ka basta pagkakalooban niya nung mga bagay na yan kapag humihingi dahil sa iyong dahil sa ating kung tayo ay nagkakaroon ng pagkakasala. So kinakailangan tayo magsisi doon sa pagkakasala natin sa kalikasan, tayong lahat na nagkakamali, asama-sama nating i-restore ito. Idalangin natin na muling tayo pagpalain lalo ng Diyos sa ating kalikasan, sa ating mga kinakain at bibigay ng buhay sa kalikasan, sa ating pang-araw-araw na pumuhay. Idalangin natin sa Diyos yan. Kailangan magsisimula tayo sa magitan ng pag-restore ng ating mundo upang tayo ay pagpalain lalo ng ating doon sa ating mga sinisira. Kasi kahit na ang Diyos ay pagpalain niya na pagkaputol mo, magpapatubo ulit siya ng puno. Kasi magiging tutuloy ka lang yan na maging balasubas ka doon sa kalikasan mo at dinudumihan mo kalikasan mo. Kahit bigyan niya ng napakaraming isda yun, mawawala. Yung mga isdang yon ay hindi rin magtatagal doon dahil doon sa polusyon na ginagawa natin. Kaya tayo ay magsisi sa ginagawa natin na yan upang lalong palas yung ating kalikasan. So yun. Kaya tayo ay mamuhay ng naayon sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Kaya sabi nga ng ating banal na Panginoon Diyos, kung di ka mapagkakatiwalaan sa bagay sa mga kayamanan sa mundong ito, sino magtitiwala? Pinagkakatiwala sa atin ng Diyos itong mundong ito, ano ang ginagawa natin? So hindi tayo mapagkatiwalaan. Paano pa kaya kung tayo ay pagkakatiwalaan na makakita sa paghahari ng Diyos, di ba? So dapat tayo na mapagkatiwala ng mundong ito at tayo ay ginagamit natin ito sa mabuti. Hindi para pang sariling interest lang, lalo na doon sa ating kinabubuhay, siyempre, usually, kung paano tayo mamuhay. So yun. Kaya tayo ay mamuhay ng mabuti. Yan. At iwasan natin na pagkasala, na sirain natin yung kalikasan, kundi magsama-sama tayo, ito ay ating gawing mamuhay tayo ng maayos. Yun. So muli, sana ay nagabay ng Nebulized Promotion sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo magkaroon ng kaligtasang spiritual. Sana patuloy tayong gabayan ng milagro ng Banal na Santa Maria sa ating pagbabaging ito at sa inyong pagtalima ng mabuting balita. Sige sa lahat, pakinggan niyo ang mabuting balita. At ito yung makagagabay sa inyo para sa kaligtasan. Pasalamat tayo kung tayo gabayan ng Banal na sa ganitong pagpapala ng Diyos na tayo ay ginagabayan ng mga paghihimala ng ating Banal na Santa Maria. Gayun pa man, hindi lamang yan, maraming paghihimala ang ginagabay sa pang-araw-araw nating bumuhay kung tayo ay mananampalataya, kagaya ng patuloy na tayo binibigyan ng buhay, nilalagaan tayo, pagpapala yan. So yun, at those interpetuality, patuloy tayong mag-unawaan sa ating mga magkaisa tayo sa ating mga reliyon at upang maiwasan yung mga hindi pagkakaunawa na sa digmaan, karahasan yan. So tayo ay magkaisa at maging ehemplo ng pagkakaisa ng bawat mga bansa at makagabay sa pagkakaisa ng mga lahi ng bawat mga bansa. Gayun din ay yung CBCP Vatican Church, patuloy ko yung maliwanagan ni Banal Santa Maria at
inyong patuloy na pagbuklorin ng sangkatuan mula sa ating banal na Panginoon Diyos at mabuting balita o sa gabay ng banal na Panginoon sa Kristo. O sa pamamagitan niya ay pagbuklorin ninyo patuloy ang sangkatuan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at Panginoon sa Kristo. Ganyan din sa ating munting kakayahan lingkod nito sa Bible Lives Promotions na ihayag ang salita ng Diyos, naway tayo gabayan ng ating banal na Santa Maria ng kanyang paghimalan ng Panginoon Diyos sa pagbubuklod ng sangkatauhan sa paghahayag at mula sa paghahayag ng mabuting balita at sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. At sa mga kapamalan, kayo ay maliwanagan ni Manuel Santa Maria. Mamahala kayo ng mabuti, matuwid at patas. Tugunin niyo yung karapatan ng tao. Sa gayon, makapamumuhay ang tao at magabayan niyo ito sa mabuting pamumuhay. Bilang itinalaga sa inyo ng ating banal na Panginoon. Magandang hapon sa inyo lahat at sana ay kayo ay naliwanagan na naman sa linggong ito at kayo ay nagabayan sa inyong spiritual na pamumuhay at practical na pamumuhay. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.